Sira ng buhay ni Atty. Galicia dito. Nadamay na siya sa problemang ito. So malamang itong si Kadante, madadamay din po ito. So do you see the damage, the dead bodies, dead reputations that she has caused dahil dito sa kanyang kasinungalingan? Kaya sabi ko nga, pag lumabas ito, tumungtong sa Senate hearing, sa congressional hearing, sa House of Representatives, I'll just do that. Kasi wala na akong paniniwalaan, pare ko, talaga sinungaling. Parang ano yung binabanggit nyo, nag-iwan siya ng trail of destruction when it comes to reputation and lives. Dito sa Yes. hinabi niya na kasinungalingan. At Christian, Go wala ahead. siyang wala siyang remorse. She has no remorse. That makes her a truly criminal mind. Okay. Yung binabanggit niya, material po ba yung mayor ng Suwal na mukhang tinutumbok ni Senator Jinggoy ay boyfriend nitong si Alice Guo na consistently dinideny naman niya. Magkaibigan lang daw sila pero may mga pinakitang larawan itong si Senator Jinggoy Estrada. Sa pang-iimbestiga po ng PAOK, material po ba ito yung mayor ng Suwal? Material in a sense, kung totoo ang kinikwento nito ni Alice Guo na siya daw ay gumamit ng barko. Remember, hindi ulit nagmamatch ang sinabi ni Sheila at saka ni Alice. Sabi ni Sheila, it took them several hours of travel by land from Bamban. Hindi ko matandaan kung north or south eh. So, uh, kung north yun, posible na yon yung sa Pangasinan kasi may private port, may port yung Suwal na yan eh. Di ba? So, kaya lang sinabi naman nito ni Alice na ang sinakyan daw nila ay yate. Then lumipat sila sa mas malaking barko and so on and so forth. Ang nagmamatch lang sa sinabi ng dalawa na Guo ay tatlo ang sinakyan nila na sasakyang pandagat. Pero again, I don't believe that. Hindi kami totally 100% sold out pa doon sa kwento na dumaan talaga siya ng dagat. No? Ano yung mas logical dito sa pagbasa ninyo sa mga facts na meron kayo so far? Yung bang dumaan sila sa normal na ruta kung saan may immigration? Hindi sila, yun naman, 100% kami, kalkal na namin lahat ng record. Alam mo, sa takot, kahit 200 million pa yung pera, Christian, matatakot yung mga taga-immigration na kagatin yun. Kasi very high profile itong kasong ito. Nakita na nilang nangyari doon sa Pastillas Scam, maraming careers ang nasira doon. I mean, no matter how greedy a person I may be, I don't think I'm willing to put my neck on the line. Hindi lamang yung aking career, kundi makulong ako dahil lamang sa 200 million pesos. So, the other question is, are they comfortable enough na magstay ng ilang araw na naglalayag dito sa barko? Kung alam naman nila na pwede rin silang dumaan sa mga chartered flights, di ba? Kasi mas maluwag yon. So, again, wala rin naman kasi talaga, wala talaga makuha, Christian eh, na even if we grant them an executive session, what is the assurance? Yung sinasabi ng mga senador, di ba? Okay, executive session tayo. But then, what is the assurance that she would now tell the truth? Pero basta Christian, sure lang ako may mga tumulong ditong lokal. Hindi ako maniniwala dun sa 6 lang daw silang foreigners na tumulong sa kanya. Yung bang mayor ng Suwal, tingin nyo tumulong? Or it's too early to say? Too early to say. Too early to say. But we cannot discount na baka ginamit nga yung port doon sa Pangasinan. Too early to say. Okay. Yung death threat na tinutukan ng ilang mga senador, na sa akin tingin ko, a lot of time was wasted. Credible ba yun? Meron ba talagang death threat sa kanya? O baka naman kasama yun sa hinahabi niyang kwento para ma-divert yung issue? I'm very sorry, no? But then again, we would like to err on the side of caution. O sige, bigyan natin ng sapat na proteksyon and so on and so forth. Pero kung meron man na dapat patahimikin, kung talagang patatahimikin siya,
Eh di meron ng mas matataas sa mga tao rito na siyang tumulong sa kanya. Pero lagi niyang sinasabi, wala raw siyang alam, and so on and so forth. The paper trail will... kaya yung usapin Christian ng gawin natin siyang state witness, I'd rather not. If the decision is left to me, I'd rather not. Because the documentary evidence and testimonial evidence that we have on hand would be sufficient enough to prove her guilt. No? And besides, it would be easy to demolish her credibility as a state witness because she has weaved so many lies. Di ba? Napakaraming kasinungalingan na eh. So yung death threat na yan, I see that as a distraction. Okay. Doon naman sa ginagawa ng Quadcom na investigation, 'di ba? Ang huling sinalang po nila doon ay si Cassie Leong. Sa inyo ko po unang nadinig yung personalidad na yan, si Cassie Leong, and then there were a lot of suspicions raised about her background. Hindi niya sinasagot kung saan siya nag-aral. Ang suspicion doon ni Congressman Benny Abante, kasi hindi sa Pilipinas nag-aral yan. Tapos 24 years old, ang naamin lang niya ay elementary natapos niya. Kaya sabi sa kanya ni Congressman Abante, aba genius kasi ang galing mo magsagot, no? Pero dun sa pag-profile niyo rin sa dalawa, based sa information na nakuha ninyo, yung bang handler nila, quote-unquote, kung meron man sila talagang handlers, pareho po ba yun o magkaiba? I think one and the same. Yung kay Alice Guo and Cassie Ong? They're one and the same. Christian. Duan Renwu, di umano, kanyang ninong, quote-unquote ninong, whatever ninong may be. Pwedeng tito-tito, kasi iba yung kultura na itong mga taga-mainland Chinese, tito-tito, yung mga ganyan. Pero, malapit din si Duan Renwu dito kay Alice Lial Guo na mapapatunayan ng mga CCTV na nakuha natin sa foreign trips nila at saka yung mga tickets, magkakasama sila. No? So ano yung common thread ni Alice at saka ni Cassie? One, it appears that they seem to have no past whatsoever up until a certain age. So malaking porsyento ng kanilang buhay pagkabata ay hindi natin ma-determine. Second, questionable ang kanilang pagiging Pilipino. Established na yung kay Gu Waping, hindi talaga Pilipino yan. Ngayon, itong si Cassie Leong, ang dalawang magulang niya ay di umano naturalized Filipino citizen. Merong nakitang dokumento from the Bureau of Immigration that yes, they are indeed naturalized Filipino citizens back in the late 70s, kung di ako nagkakamali. But as far as the records of the Philippine Statistics Authority is concerned, hindi dumaan sa naturalization process yung mga magulang nito. So, again, questionable na naman yung pagkatao nitong si Cassie Leong. Hindi lang natin natutukan pa yung pagdig ng persona nitong si Cassie Leong. So I think we need to go back at balikan yung pag-iimbestiga dun sa pagkatao ni Cassie Leong. 24 years old, self-made billionaire, started from where? From selling milk tea? I'm not saying that you won't get rich from selling milk tea, pero you won't be able to earn 2.5 billion that would build a mansion in Porac just from selling milk tea. Di ba? So, question. May handler? Obviously, yes. Obviously, yes. Ano ang kanilang long-term game dito? Now, dito sa Lucky South 99, nakikita natin yung evil hand ng International Chinese Criminal Organization. Dito naman sa Lucky South 99, purely money launderers, scammers, your simple average Joe scammer. Pero Fujian Gang is known for scams. Itong Porac is known for violent crimes. Over and above scamming, pogo activities. Bakit? Kasi nga may link sila sa mga triad organizations. Ano is their link? Duan Renwu. Kaya I go back to the question. Do I believe in the death threat? As far as the person of Alice Lial Guo is concerned, that's absolute hogwash. Panghugas ng baboy yan. Hindi yan totoo. Kasi kung meron dapat siyang katakutan, si Duan Renwu yun, hindi si Wang Ziyang.
po.